Magandang araw at Tagbintol po ay duda rin sa investigation na gustong gawin ni Senator Risa Hontiveros dito kay Pastor Apollo Kibuloy dahil posibleng gisahin nga itong si Kibuloy at posibleng hindi siya makapagpaliwanag ng maayos kagaya ng mga nangyayaring investigation sa Senado man o sa House of Representatives ay limitado lamang ang oras ng pagsagot o ng pagpapaliwanag ng mga resource person na posible ito yung mangyayari kay Kibuloy at kagaya ng inaasahan hindi naman pwede magsalita itong mga legal counsel ni Kibuloy kundi siya lamang at hindi papayagan na magpaliwanag ng mahaba kagaya ng mga inaasahan. Kaya posibleng magiging bias nga naman ang mangyaring pagdinig sa Senado at ang kasong ito ay nasa husgado na rin naman, bakit hindi na lang umano hayaan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa patawag sa kanya sa Senado, masahol dito may say ang mga senador na magtanong ng kung ano-ano. Anything under the sun. Alam mo yung may tanong na mga sarcasm. Ito yung salitang sarcasm sa English, Tagalogin natin, pangungutya. Tanong na cynical, tanong ng panlalait, dala ng puot at inis. Alam niyo na kung sino magtatanong na ganyan. Well, may tanong na pamamahiya or siguro may halong insulto pero, well, dissenting tanong, madiing tanong, lahat na yan. Ika nga, anything goes. Well, kapag hindi nagustuhan ang sagot mo ng mga senador tulad ng mga nakaraang Senate hearing, ay pwede kang soplahin. Pag sumabat ka at medyo iba ang dating, abay kukuyugin ka, dudurugin ka hanggat lumambot ka. Nasa balwarte ka ng mga senador, senado, wala yan sa hukuman, magkaiba. Although nasa saligang batas may kapangyarihan ng Senado mag-imbita ng mga resource person sagutin at hindi naman sila gumaganap na parang hukuman pero may karapatan sila at pwede sila mag-issue ng warrant of arrest. So ito nga po yung syempre hindi patas pagdating po diyan sa mga nangyayaring pagdinig lalo na ang nangyayaring ito or ang mangyayaring investigation lalo na kay Pastor Kibuloy ay inaasahan po natin na magiging one-sided. Bakit nga ba mga kababayan? Dahil unang-una galit na itong si Risa Hontiveros. Pangalawa, ang kanyang target ay pahiyain itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ika nga demolition job laban dito sa pastor. At kaya gusto niya ito humarap sa pagdinig sa Senado dahil unang-una posibleng nais niya pa rin itong i-contempt. So posibleng kung hindi atin si Kibuloy, makukontempt siya. Kung atin siya, makukontempt siya. At yan po ang ating inaasahan at ang mga katanungan na posibleng below the belt ay lalabas kung mangyaring haharap itong si Pastor Kibuloy dahil unang-una may immunity po itong mga taga-Congress, mapa-lower man o mapa-Senado. So pareho sila po mga kababayan po natin na may immunity. So may karapatan po sila na magtanong kahit pa ito ay naka-insulto o nakakasakit ng damdamin ng mga resource person. Aling contempt, talagang magmamatigas. O siguro iniisip ng mga abogado possibly lalabasan ka rin naman ng warrant. At kung sakali, nagtitimbang sila, ganun din naman kahinatnan. Or talagang maghihimas ka ng matatabang rehas habang dinidinig ang kaso dahil wala namang piyansa. Sakaling kung ganun ang mapupunta roon, nahihirapan ka. So, the lesser pain kung tawagin. The lesser pain would be the advice na huwag kang pumunta riyan. Kukuyugin ka, mapapahiya ka. Kaya sinong magaling na abogado magsasabi, sige, pastor, punta ka roon, magpakita ka, sagutin mo ang mga tanong ng mga senador. Abay, sino magaling na abogado? Kahit sinong abogado siguro. For whatever reasons, gagawa na lang sabihin, antayin na lang natin sa hukuman. Total, pareho rin naman kahinat na yan, bandang dulo. Hindi naman sila magdedesisyon. Babagsak ka rin naman sa hukuman, sa Senado naman yan, investigasyon, ay alam na ng abogado na hindi yan yung proper forum
ang mga abogado sanay sa hukuman. Kapag nandiyan ka sa Senado, wala kaming magagawa. Mag-a-advise lang kami sa'yo. Tumingin ka man sa amin, bubulong ka, baka mamaya, mabulyaban pa kami. Dahil wala namang karapatan na kami uupo sa gilid mo dahil di naman kami ang subject. Kaya sino magaling na abogado magsasabi, sige. Alam ng mga abogado, alam ng mga legal expert na kapag ikay pumunta sa sinasabing Senate hearing, it is what we call the court of public opinion. Masesentensyan ka sa pamamagitan ng persepsyon, pananaw ng mga publiko, base doon sa the train of thoughts at pagtatanong ng mga senador kung anong gusto nilang gawin na ipalabas yung mga bagay na itatanong nila na hindi po pwedeng itanong sa hukuman kasi ibang pamamaraan doon, kaya lang sa Senado, anything goes. Ang problema rito, well, marami ba nagsisimpatya kay Quiboloy? Ano bang persepsyon ng publiko kay Quiboloy? The way I look at it, 50-50 ang laban itong si Quiboloy pagdating sa Court of Public Opinion ng Senate hearing. Lamang ang gagawin ng mga senador pagkatapos nila mag-iimbestiga. Ito rin naman, yung kanilang in aid of legislation. Ano pang gagawin mo roon? Mag-iimbestiga sila, magtatanong sila. Lahat ng kanilang katanungan, lahat ng desisyon nila, lahat ng kanilang ma-achieve or patutunguhan, ay hukuman pa rin ang hahantungan dahil yung kanilang report at recommendation isusumite sa hukuman. Pues, kung ganon, sa hukuman lang naman pupunta, ano pang silbi ng Senate hearing sa pananaw ng mga abogado at kung magagaling? Kung sakaling mapatunayan man si Quiboloy ay guilty ng hukuman, at least isang beses lang siya masisentensyahan ng totoong hukuman, the court of proper forum. And he will only be sentenced and suffer once. At yan po ang naging opinion at analysis po ni Bitag Bentol po na mas mainam pa umano na sa korte na lang sagutin ito ni Quiboloy. At least kung mapatunayan na siya ay may pagkakamali o may mga umano'y paglabag sa ating batas, ay isang bisis lamang siyang husgahan. Kasi alam po natin na kapag kumarap ito sa Senado, mahuhusgahan ito ni Hontiveros, mga kababayan po natin, base sa kanyang perception at base sa kanyang misyon na talagang pahiyain at durugin nga itong si Quiboloy dahil naniniwala nga siya na si Quiboloy ay isa sa mga hadlang sa kanyang mga ambisyon politika. Bakit po? Dahil unang-una, ito ay naging platform, ang programang Izimiray, naging platform ng mga Duterte at sulit taga-suporta ito ng mga Duterte. Kung saan ito naman ang para kay Hontiveros ay kontrabida sa kanyang buhay politika. So alam po natin yan. Kaya posibleng talagang dudurugin niya itong si Quiboloy. Ngunit mukhang may hinihiling na mga kondisyones itong si Quiboloy para humarap siya sa Senado. So yan po ang ating alamin. Maya-maya mga kababayan po natin kung ano-ano naman ang mga kondisyones na hinihingi ni Quiboloy para humarap siya sa sinasabing pagdinig sa Senado kahit pa may contempt ito. At abangan po natin bukas po, Lunes, araw ng Lunes, kung makukuha ba ni Senator Robin Padilla ang kanyang quota na 8 signature kontra sa contempt ni Senator Hontiveros. Yan po ang ating dapat abangan.